Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1551, agresibo. Nang marinig ni Zhou Tianxiao si Lin Feng, ngunit nanatili siyang tahimik. Naroon si Emperor ni Chen, kaya hindi siya maaaring kumilos ng walang ingat. Ngunit balang araw, tiyak na papatayin niya si Lin Feng. Si Zhou Tianrou ay 3 beses nang pinahiya ni Lin Feng. 2 beses sa maliit na mundo at 1 beses sa dakilang mundo, sa harap ng lahat ng miyembro ng Great Celestial Palace of Thoughtfulness, ng mga miyembro mula sa iba pang Celestial Castle, at ng mga miyembro mula sa Qingdi Mountain. Dahil kay Lin Feng, hindi na magkakaroon ng pagkakataon si Zhou Tianrou na makasali muli sa Qingdi Mountain. At saka, nasugatan siya ni Lin Feng. Sa madaling salita, sinira na niya ang kanyang kalooban mula sa sandaling iyon. Halos hindi na muling magiging masaya si Zhou Tianrou. Bukod kina Zhou Tianxiao at Zhou Tianrou, walang sinuman mula sa Celestial Qi Castle ang natuwa na makitang ganito ang pagkilos ni Lin Feng. Ang emperador na naka-purple na damit ay nakatingin kay Lin Feng na may pagpatay sa kanyang mga mata. Nawala na sa kontrol si Lin Feng, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit. May nangyari ba sa kanya habang wala siya? Gayunpaman, kahit na nakalaya na si Lin Feng mula sa kontrol ni Master Mi, bumalik pa rin siya. Sinusubukan ba niyang makuha ang atensyon ni Qingdi Mountain? Inilagay ba niya ang kanyang buhay sa taya para mapabilib sila? Natawa si Emperor ni Chen pagkatapos niyang makita na madaling natalo ni Lin Feng si Zhou Tianrou. Pagkatapos ay tinanong niya, "Brother Shen Yu, ano ang tingin mo sa batang iyon?" Natatangi. Sagot ni Emperor Shen Yu na nakangiti. Hindi na niya kailangang makita kung gaano kalakas si Lin Feng. Dahil sa batang iyon, ang kanyang guro, isang emperador, ay lumuhad sa harap ng mga tao mula sa Palace of Medicinal Kings at nakiusap sa kanila na iligtas ang kanyang buhay. Maaari ba siyang maging isang masamang cultivator na binigyan ng gayong debosyon? Tiningnan ni Emperor ni Chen si Emperor Shen Yu sa kakaibang paraan. Kakasabi lang ng lalaking iyon ng natatangi. Si Lin Feng ay may talento at hindi mahina, ngunit hindi niya ipinakita kung gaano siya kalakas. Bakit sinabi iyon ni Emperor Shen Yu? Hindi alam ni Emperor ni Chen na alam na ni Emperor Shen Yu ang tungkol kay Lin Feng. Napakaraming natatanging disipulo sa siyam na kastilyo at gayunpaman, hindi mo masyadong pinapahalagahan ang sinuman sa kanila. Ngayon ay binibigyan mo ng importansya ang isang alagad mula sa maliit na mundo ng Celestial Qi Castle. Tanong ni Emperor ni Chen. Sa mga nagmula sa maliliit na mundo, ang ilan sa kanila ay hindi kapanipaniwala at magpapamanga sa dakilang mundo. Nakangiting sabi ni Emperor Shen Yu. Nagulat si Emperor ni Chen at muling tumawa. Ang mga ganitong tao ay napakabihirang. Sabi ni Emperor ni Chen. Pagkatapos, tumingin ulit siya sa battle stage. Tiningnan ni Lin Feng ang iba pang malalakas na cultivator, partikular na si Qiao Qifeng. Tapos, sabi niya, natalo ko na yung isa. Ang mga taong iyon mula sa Celestial Qi Castle ay talagang hindi maaaring kumatawan sa Celestial Qi Castle. Qiao Qifeng. Bagamat natalo siya ni Lin Feng noon, handa na siyang maghiganti ngayon. Gayunpaman, ayaw ni Lin Feng na lumaban sa kanya. Tiningnan niya ang iba pang cultivator, lalo na ang iba pang cultivator mula sa Celestial Qi Castle. 2 tao lang ang nakarango sa top 18 sa mga kabataang iyon mula sa Celestial Qi Castle. Si Qi Yu Chen ay nasa ika-5 ranggo at isa pa ay nasa ika-13. Sa huli, ang Celestial Qi Castle ay natalo sa Celestial Palace of Punishing Thunders, kaya nawalan ng kontrol sa maliit na mundo kung saan si Lin Feng. Master, ang sakit talaga ng mata mo. Napakaraming malalakas na cultivator sa Celestial Qi Castle at nakakagulat na nagpadala ka lang ng mga taong magpapawala ng mukha sa Celestial Qi Castle. Sabi ni Lin Feng sa emperador na naka-purple na damit habang nakangiti. Galit na galit ang emperador na nakasuot ng lilang damit. Sa pagsasabi niyan, pinatunayan na niya sa wakas na hindi na siya nakokontrol. Master ni Chen, may mga problema ang aking disipulo. Hindi kanya nirerespeto, kaya pasensya na. Pipigilan ko siya at parurusahan ko siya mamaya dahil dito. Sabi ng emperador na nakasuot ng purple na damit kay Emperor ni Chen. Kinailangan niyang alisin si Lin Feng mula sa yugto ng labanan bago ang Qingdi Mountain ay nagbigay ng higit na kahalagahan sa kanya. Nagulat si Emperor ni Chen, ngunit ngumiti si Emperor Shen Yu at sinabi sa mahinang boses. Brother ni Chen, gusto ko siyang patuloy na panoorin. Sige. Sabi ni Emperor ni Chen. Tumingin siya sa emperador na naka-purple na damit at sinabi. Walang problema, itigil mo muna ang pakikialam. Nagulat ang emperador na nakasuot ng lilang damit. Walang sino man ang maaaring sumalungat kay Emperor ni Chen. Kahit na ang mga pinuno mula sa siyam na dakilang Celestial Castle ay hindi magawa. Sa pagsasabi niyan, sinasabi ni Emperor ni Chen na walang makakaabala kay Lin Feng habang siya ay patuloy na nagsisimula ng mga laban. Tumiti si Lin Feng. Binawi siya ni Emperor Shen Yu kaya syempre kailangan niyang gamitin ang pagkakataong ito. Guro, sinusubukan ko lang na mabawi ang iyong prestihiyo, ngunit sinasabi mo na hindi ko iginagalang ang mga hindi kapanipaniwalang taong ito. Ipapakita ko sa iyo kung gaano kahirap ang iyong mga mata. Sabi ni Lin Feng sa emperador na nakasuot ng lilang damit. Tumingin siya kay Qi Yu Chen at sa isa pa at sinabi. Kayong dalawa, mag-away kayo. Mukhang galit na galit si Qi Yu Chen nang agad niyang pinakawalan ng Qi.
Noong nakaraang pagkakataon, bigla siyang inatake ni Lin Fang ng may kamatayang chi at puwersa, ngunit naisip ni Chi Yuchen na sa isang patas na laban ay mas malakas siya kaysa kay Lin Fang. Nagmamadaling lumabas ang mga enerhiya at pinalibutan si Chi Yuchen. Sa isang iglap, si Chi Yuchen ay napalibutan ng isang gintong larawang espiritu. Boom! Tumalon si Chi Yuchen pasulong at itinapon ang sarili kay Lin Fang. Siya ay nasa ika-5 ranggo, kaya nakaramdam siya ng tiwala sa sarili. Nagpagulong-gulong ang demonic chi habang inilabas ni Lin Fang ang kanyang teritoryong demonyo. Hinarang ng mga agresibong enerhiya ang lakas ng kanyang teritoryo. Nagpatuloy si Chi Yuchen na tumakbo pasulong at itinulak pabalik ang teritoryo ng demonyo. Ang mga kasanayan ni Lin Fang ay mas malakas kaysa sa mga kasanayan ni Chi Yuchen, ngunit ang antas ng paglilinang ni Lin Fang ay masyadong mababa. Si Chi Yuchen ay isang cultivator ng ika-9 na layer ng Zun Chi, na isang malaking pagkakaiba. Isang demonyo ang lumitaw sa likod ni Lin Fang na mukhang napaka-agresibo. Sa hitsura nito, ang teritoryo ni Lin Fang ay biglang lumakas, kaya't ang mga bakanteng espasyo ay hindi na makapipigil sa lakas ni Lin Fang. Pagkatapos noon, lumitaw ang isang napakalaking gintong palako sa kamay ni Lin Fang. Iyon ay ang espiritu ni Zuan Yuan. Si Lin Fang ay mukhang agresibo at brutal habang hawak niya ito sa kanyang balikat. Ang ika-7 layer ng Zun Chi at ang kanyang chi ay napakalakas na. Akala ng karamihan, nanginginig. Kinamayan ni Chi Yuchen ang kanyang mga kamay at ang nakakatakot na bakanteng mga ilaw sa espasyo ay bumaril patungo kay Lin Fang. Dong! Tumalon si Lin Fang pasulong habang naglalabas siya ng puwersa na pinarami ng 600, na nakapalibot sa matatalas na walang laman na enerhiya sa espasyo na parang isang hola. Naglabas din si Chi Yuchen ng puwersa na pinarami ng 600, na nasira ang hola. 700. Tumalon si Lin Fang pasulong at naglabas ng puwersa na pinarami ng 700 sa pagkakataong ito. Dumadagandong ang narinig ni Chi Yuchen nang mapansin niyang lumalakas ang puwersa ni Lin Fang. Dong! Yumanig ang lupa at sumabog ang kanyang gintong enerhiya. Sa pagkakataong ito, pinarami ito ng 800. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1552, sigaw ng galit na galit. Ang ika-7 layer ng Zun Chi at ang kanyang puwersa ay pinarami ng 800. Ang mga tao ay namangha. Habang tumataas ang puwersa ng isang cultivator, tumaas ang kanilang kakayahang kontrolin ang lupa at langit. Ang binatang iyon ay nakalusot pa lamang sa ika-7 Zun Chi layer, ngunit ang kanyang puwersa ay na-multiply na sa 800. Kung makapasok siya sa ika-9 na layer ng Zun Chi at magkaroon ng puwersa na pinarami ng 1,000, kalahati na siya ng emperador. Magtataglay ng puwersa ng 1,000 kinakailangang talento. Tihim na nagpasalamat si Lin Fang sa emperador na nagpangarap sa kanya noong mga nakaraang araw. Ang puwersa ni Lin Fang ay bumuti ng husto sa panaginip na iyon. Nayanig ang langit nang ilabas ni Lin Fang ang kanyang agresibong demonyo at immortal na enerhiya. Bukod sa kanyang mukhang baliw na demonyo, isa pang anino ang lumitaw sa likod ni Lin Fang na mukhang isang immortal na demonyo. Ang walang kamatayan at mga demonyong enerhiya ay humadlang sa walang laman na mga enerhiya sa espasyo mula sa pagsulong. Habang humihina ang kanyang teritoryo, pinalapot ng demonyong teritoryo ni Lin Fang ang walang laman na enerhiya sa espasyo. Iniunat ni Lin Fang ang kanyang kamay at naglabas ng mga demonyong enerhiya na naging isang dambuhalang, itim na palako. Ang palako na iyon ay naglalaman ng lupa, kamatayan, at walang kamatayang enerhiya. Art. Sumigaw ang demonyo habang itinataas ni Lin Fang ang kanyang napakalaking palakol na pagkatapos ay bumaba mula sa langit. Pinutol ng palakol ang lahat ng nasa daan nito, kabilang ang mga gintong ilaw ni Chi Yuchen. Pinagdikit ni Chi Yuchen ang kanyang mga kamay at pinalamutian ng isang espada na gawa sa walang laman na enerhiya sa kalawakan. Boom! Ang palakol ay bumangga sa espada, na naging sanhi ng pagkalat ng mga ilaw sa bawat direksyon. Ang mga damit ni Chi Yuchen ay biglang napunit, ngunit ang mga damit ni Lin Fang ay hindi maganda ang hitsura. Saglit na natahimik si Chi Yuchen, ngunit pagkatapos ay nanginginig siya ng malakas at umubo ng dugo. Mas mahusay na kinuha ni Lin Fang ang kanilang naunang palitan, kaya tumakbo siya patungo kay Chi Yuchen habang nag-condensate ng puwersa na pinarami ng 800. Slash! Tumalsik ang dugo sa bibig ni Chi Yuchen. Nawalan siya ng maraming lakas, ngunit hindi niya naramdamang sumuko pa. Tumalon si Lin Fang pasulong at naglabas ng mas malademonyong chi, na naging isang napakalaking kamay. Hinawakan niya si Chi Yuchen sa kanyang lalamunan, pinatuyo ang dugo sa kanyang mukha. Nag-condense siya ng lakas hanggat kaya niya pero parang walang kwenta. Maraming tao mula sa Celestial Chi Castle ang biglang tumayo at tumingin kay Lin Fang sa nagbabantang paraan. Gayunpaman, mapanuksong tiningnan ni Lin Fang si Chi Yuchen at sinabi, "Papapuntahin mo ba si Yun dito? Nasa Celestial Chi Castle siya, huwag mo nang isipin na makita siyang muli." Sabi ni Chi Yuchen. Boom! Inilabas ni Lin Fang ang Demon at Fire Chi na nagsimulang sunugin ang kamay ni Chi Yuchen at lumipad sa kanyang braso. Wala siyang mailabas na lakas para ipagtanggol ang sarili laban sa mga lakas na iyon, kaya ang tanging nagawa niya ay mapasigaw sa sakit. "Dalhin mo si Yun dito." Sa pagkakataong ito, si Lin Fang ay hindi nakikipag-usap kay Chi Yuchen, hinihiling niya sa mga tao mula sa Celestial Chi Castle na dalhin siya sa kanya. Ang mukha ng emperador na naka-purple na damit ay naging nakamamatay na mapatla.
Hindi na nakokontrol si Linfang, at ngayon ay nagsisimula na siyang maghiganti. Ang katawan ni Chi Yuchen ay nababalot ng pawis, at ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapatla. Malupit si Linfang, bukod pa doon, kinukutya niya siya sa harap ng lahat. Dinurog na ni Linfang ang kanyang braso. Pupuntahan ko siya ngayon. Sabi ng emperador na naka-purple na damit nang mawala siya. Sa bilis niya, dapat mabilis siyang bumalik. Buti bilisan mo, sabi ni Linfang sa emperador na nakasuot ng lilang damit. Pagkatapos, inilagay ni Linfang si Chi Yuchen sa isang bakanteng space cage at tumalikod. Una si Zhou Tianrou, at ngayon si Chi Yuchen ay nasa hola. Emperor ni Chen. Sigaw ni Chi Yunsheng, tumayo. Umupo. Biglang sigaw ni Linfang. Sumimangot si Chi Yunsheng, walang sumigaw sa kanya ng ganyan. Nanginginig din ang mga tao sa sigaw ni Linfang. Si Chi Yunsheng ay isang emperador at isa siya sa mga cultivator ng Qingdi Mountain. Gayunpaman, naglakasloob pa rin si Linfang na sigawan siya ng galit na galit. Walang pakialam si Linfang sa mga bagay na iyon dahil ang mga taong iyon mula sa Celestial Qi Castle ay kanyang mga kaaway. Hindi na niya kailangang maging magalang kay Chi Yunsheng. Kung ayaw mong mamatay siya sa harap mo, manahimik ka, sigaw ni Linfang kay Chi Yunsheng. Si Chi Yunsheng ay panay na nakatitig sa itim na mga mata ni Linfang, ngunit wala itong epekto sa kanya. Matapos ang ilang saglit na pagtitig sa isa't isa, sa wakas ay umupo na rin siya. May gusto siyang gawin, ngunit si Chi Yunsheng ay nasugatan ng husto. Hanggat hindi siya namatay, magkakaroon siya ng pagkakataon na gumaling sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, si Linfang ay hindi isang emperador, at ang mga pinsala ni Chi Yuchen ay hindi ganoon kalubha. Pagkatapos maupo si Chi Yunsheng, malamig na ngumiti si Linfang at sumulyap kay Chi Yunxiao. Sinabi ko na sa'yo na masama ang mata mo. Napakahina ni Chi Yuchen, hindi mo ba nakikita kung gaano siya kahihiyan? Kung hinayaan mo lang akong lumaban, hindi ka sana mawalan ng mukha. Mapanuksong sabi ni Linfang. Pagkatapos, tumingin siya kina Yuan Fei, Ban Rou, at Li Hen. Mga kaibigan niya sila, pero sa pagkakataong iyon, malamig ang tingin nila sa kanya. Mabilis mong pagsisihan iyon. Naisip ni Chi Yunsheng. Inilagay ba ni Linfang ang lahat ng kanyang pag-asa sa Qingdi Mountain? Naisip ba niya na dahil medyo talented siya, kukunin siya ni Emperor ni Chen? Si Linfang ay medyo masyadong walang muwang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1553, Ikmo. Mabilis na bumalik ang emperador na naka-purple na damit kasama si Muyon. Damapo sila sa gilid ng bleachers. Naisip ni Muyon kung ano ang nangyayari pagkatapos niyang mapansin na ikinulong ni Linfang si Chi Yuchen sa entablado. Iyon, pumunta ka sa bleachers ng Celestial Wen Castle, si Master na ang bahala sa iyo. Sabi ni Linfang kay Muyon. Inakala ng lahat na si Linfang ay nagsasalita tungkol kay Emperor ni Chen. Siyempre, kasama siya doon, walang maglalakas loob na saktan siya. Sige. Sabi ni Muyon nang hindi nagtatanong ng anuman. Agad siyang pumunta sa bleachers ng Celestial Wen Castle at mahinahong pinagmasdan ang nangyayari. Asar. Sinampal ni Linfang si Chi Yuchen at pinalipad siya pabalik sa mga bleachers ng Celestial Qi Castle. Ang emperador na nakasuot ng purple na damit ay nakahinga ng maluwag kay Chi Yuchen. Mahirap ipaliwanag kung bakit isang malakas at mahuhusay na binata mula sa Celestial Qi Clan ang pinatay ni Linfang. Pagkatapos ng lahat, nakalaya na si Linfang mula sa kontrol ni Master Mi. Kahit noon pa man, kasalanan pa rin ni Chi Yuchen, dahil nagpadala siya ng taong pumatay sa kanya, nangyari ang lahat ng ito. Ngunit ano ang nangyari kay Linfang matapos siyang kunin mula sa Celestial Qi Castle? Laming-galinga si Linfang sa paligid, pinatahimik ang mga tao dahil sa takot. Sa pagkakataong ito, tiningnan ni Linfang ang mga batang cultivator mula sa Palace of Medicinal Kings. Pagkatapos ay napakunot ang noo nila, nagtataka kung bakit napaka-agresibo niya sa kanila. Gayunpaman, agad nilang napagtanto na hindi siya nakatingin sa kanila. Talagang nakatingin siya sa isang matandang lalaki sa kanilang bleachers. Isang katamtamang antas na emperador. Nililipad ng hangin ang buhok ng matanda habang walang pakialam na nakatingin kay Linfang. Tinuro siya ni Linfang at sinabing, ilabas mo ang item. Nagulat ang lahat, ano ang pinagsasabi niya? Gusto ni Linfang ang singsing na inialok sa kanya ni Emperor Yu. Walang pakialam ang matandang lalaki kay Linfang. Nakapagtataka, si Linfang, isang cultivator ng ikapitong layer ng Zunqi, ay nang ahas na hilingin ang singsing pabalik. Masyadong matapang si Linfang. Ngunit maaari bang maglabas ng singsing ang isang medium level na emperor dahil hinihiling sa kanya ng isang Zun cultivator? Hindi mahalaga kung ang singsing ay mahalaga o hindi, ito ay tungkol sa mukha. Ano ang iisipin ng mga tao kung gagawin niya ang hinihingi ni Linfang sa kanya? Bawiin mo ang sinabi mo, mahinahong sabi ng matanda. Ang dementia ni Linfang ay gumugulong pa rin sa mga alon. Naglakad siya patungo sa 18 malalakas na cultivator habang pinagbabantaan ng ilan sa kanila gamit ang kanyang lakas. Sa gitna ng malalakas na batang cultivator mula sa Palace of Medicinal Kings, 4 sa kanila ang narank sa top 8, ngunit wala pa rin silang pinakamaraming puntos. Dahil sa sinabi niyan, sa 4 na malalakas na magsay sa cultivator ka mula sa Palace of Medicinal Kings, isa sa kanila ang pumangalawa. Ibig sabihin, isang beses lang siyang natalo kay Wen Aofang.
Si Ye Sheng ang pumangalawa. Naglakad si Lin Fang patungo sa kanila habang naglalabas siya ng puwersa na pinarami ng 800. Hindi umatras si Ye Sheng. Naglakad siya patungo kay Lin Fang nang may puwersa na pinarami ng 700. Napansin ng karamihan ang mga mata ni Ye Sheng na unti-unting naging berde at makahayop. Napakalakas ni Ye Sheng, kahit si Wen Aofang ay kailangang gumamit ng maraming lakas para talunin siya. Kahit na malakas si Lin Fang, hindi pa rin niya kayang talunin si Ye Sheng. Kung aatakehin ni Lin Fang si Ye Sheng, mamamatay siya. Naisip ng karamihan. Si Ye Sheng ang pumupuri kay Junmo Shi sa maliit na mundo. Lumiwanag ang mga berdeng ilaw at nagsimulang umatake sa makajos na kamalayan ni Lin Fang. Lalong nagdilim ang mga mata ni Lin Fang nang bumangga sa mga berdeng ilaw ang nakakatakot na dami ng demonyo at maldita na lakas. Anong malakas na hangarin ng demonyo? Kahit na ang enerhiya ng aking mga mata ay hindi ito kayang sirain. Isip ni Ye Sheng. Dahan-daang pinalibutan ni Vines ang kanyang katawan nang maging puno siya na nanlilisik ang mga mata mula sa puno nito. Ang mga puno ng ubas ay lumipat sa lahat ng direksyon, kabilang ang direksyon ni Lin Fang. Nagpakawala si Lin Fang ng Deadly Demon Punch kung saan siya nakipagpuwersa. Naputol ang mga baging, ngunit ang ilang mga buto ay tumalon patungo kay Lin Fang. Hangin. Sabi ni Ye Sheng. Ang mga binhing iyon ay gumagalaw kasama ng hangin patungo kay Lin Fang, na gumagalaw ng mas mabilis kaysa dati. Apoy. Nagpakawala si Lin Fang ng Demon Fire. Naabot siya ng mga buto, sinusubukang salakayin ang kanyang katawan at sumabog palabas. Gayunpaman, ang Demon Fire ni Lin Fang ay sobrang agresibo din. Marami sa mga buto ang nasunog at naging abo. Demon Fire, alam na ni Lin Fang ang ilang uri ng abstruse energies. Naisip ng karamihan. Walang laman na espasyo, demonyo, apoy, sumpa, kamatayan, walang kamatayan. Kailangan kong tapusin ang laban na ito ng mabilis. Isip ni Lin Fang. Delikado si Ye Sheng, at pagkatapos makipaglaban sa mga binhing iyon, hindi siya minamaliit ni Lin Fang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1554, hindi. Naglabas si Lin Fang ng bakanteng espasyo at lakas ng hangin, na pumapalibot sa kanyang katawan. Kasabay nito, lumitaw ang mga pakpak na pilak mula sa kanyang likuran. Biz. Tumalon si Lin Fang pasulong sa hindi kapani-pani walang bilis. Slash. Isang liwanag ang sumilay sa kalangitan. Inilabas ni Ye Sheng ang isang hari ng baging, at isang matibay na sangaang gumalaw upang ipagtanggol laban sa espada ni Lin Fang. Nayanig ang langit habang sila ay nagsasalpukan, ngunit ang mga baging ay sumabog pagkatapos. Naglabas si Ye Sheng ng mas maraming wind abstruse energies upang subukan at itugma ang bilis ni Lin Fang. Ang kanyang wind abstruse energies ay level 9, ngunit si Lin Fang ay gumamit ng ilang uri ng abstruse energies, kaya halos pantay ang mga ito. Bukod sa bilis, ang sword technique ni Lin Fang ay napakalakas din. Ang isa pang espada ay gumuhit sa kalangitan. Gumamit si Lin Fang ng Wind Thunder Laceration, Desolate Shana, at Nirvana Sonya Destruction Sword attacks. Ang mga baging ay patuloy na nasisire mula sa kanyang patuloy na pag-atake, na pinipilit si Ye Sheng sa isang masamang lugar. Ang nakasisilaw na mga ilaw na pilak ay pumuno sa kalangitan habang ang hindi mabilang na mga espada ay namumuo upang bumuo ng isang sapot. Hindi naglakas loob si Ye Sheng na gawin ang hakbang na iyon, kaya nagsimula siyang umatras. Nagpatuloy si Ye Sheng sa pag-atras hanggang sa marating niya ang hagdan na nag-uugnay sa mga bleachers ng kanyang grupo sa entablado ng labanan. Nandoon din ang 3 pang kasama niya. Biglang huminto sa pag-atras si Ye Sheng at naglabas ng mas maraming vine energies. Masyadong mabilis si Lin Fang nang gumawa siya ng panghuling push forward. Ang pinagmula ng siyam na netherworlds ay lumitaw sa mga mata ni Lin Fang, at nagsimula siyang kantahin ang siyam na netherworlds na kanta habang siya ay nakasara. Boom boom. Nasira ang espiritu ng baging. Pinalampas lang ni Ye Sheng ang kanyang pagkakataon na patayin si Lin Fang. Ngayon ay inaatake ni Lin Fang ang kanyang kaluluwa, dahilan upang tumulo ang ilang dugo mula sa kanyang mga mata. Mag-ingat ka, sigaw ng isang tao kay Ye Sheng. Naramdaman ni Ye Sheng ang nakakatakot na lakas ng espada na bumababa mula sa langit, kaya binalot niya ang kanyang sarili sa isang kakon ng mga baging. Pagkatapos siya ay naging isang puno ng kahoy nang ang espada ay bumangga sa kanya. Kahit laban sa lahat ng paghahandang ito, pinalipad pa rin siya. Isang malaking butas ang lumitaw sa ball, at ang espada ni Lin Fang ay nakaipit sa loob. Si Ye Sheng ay itinulak palayo at bumagsak sa dingding ng mga bleachers sa likod ng kanyang 3 kapwa-disipulo. Hindi tumigil si Lin Fang, nagpatuloy siya sa pag-usad, ang kanyang mga paa ay itinutulak gamit ang isang puwersa na pinarami ng 800. Boom! Ang 3 pang cultivator mula sa Palace of Medicinal Kings ay naglabas ng puwersa. Naghahanda na silang lumaban, lalo na ang pinakamalakas. Umalis. Sigaw ng matanda sa mga cultivator. Isang malakas na emperador mula sa Palace of Medicinal Kings ang humihiling sa kanyang mga alagad na tumakas. Tiyak na alam niya kung gaano kalakas si Lin Fang ngayon, at ayaw niyang mawala ang sinuman sa kanyang mga disipulo. Tara na, sabi ng malakas na cultivator sa gitna habang naglalabas ng suntok. Ang espada ni Lin Fang ay hindi pumatay ng sinuman, sa halip ay bumagsak ito sa entablado ng labanan, na lumikha ng isang napakalaking bitak. Hindi gustong lumayo ni Lin Fang dahil may limitasyon kung hanggang saan siya mapoprotektahan ni Emperor Shu.
Kaya, hindi na niya sila hinabol pa. Napatingin ang lahat sa dalawa. Ano lang ang gusto ni Linfang sa matanda? Tumingin si Linfang sa matanda at sinabi. Balang araw, pupunta ako sa Palace of Medicinal Kings at pagsisisihan ko ang lahat ng ito. Paano siya kumilos ng mayabang sa harap ng mga tao ng palasyo ng mga haring medicinal? Hintayin natin kung buhay ka pa sa oras na iyon. Mahinahong sabi ng matanda. Wala talaga siyang pakialam sa mga nakababata. Binigyan siya ni Linfang ng isang huling sulyap bago siya lumingon at tumingin kay Emperor ni Chen. Guro, gaano ako kalakas kumpara sa kanila? Mahinahong tanong ni Linfang. Hindi na siya mukhang mayabang, pero tiwala naman siya. Naisip ng karamihan na si Linfang ay sinusubukan lamang na tanggapin ng Qingdi Mountain, ngunit hindi iyon pinansin ni Linfang. Kumbinsido siya na si Emperor Shenyu ay may iba pang plano para sa kanya. Hindi tatanggi si Linfang kung gusto siyang dalhin ni Emperor Shenyu kahit saan. Sa totoo lang, Linfang ay nagtatanong ng tanong na iyon kay Emperor ni Chen dahil kay Yuan Fei at sa iba pa. Ang Qingdi Mountain ay ang pinuno ng rehiyon. Maaaring baguhin ni Emperor ni Chen si Yuan Fei at ang kapalaran ng iba. Napatingin ang lahat kay Emperor ni Chen. Tumingin si ni Chen kay Linfang at ngumiti sa malumanay na paraan. Medyo talentado ka, ngunit bata ka at mayabang. Gotcha. Sa gilid ng Celestial Chi Castle, kinuyam ni Qi Yunsheng ang kanyang mga kamao at malamig na ngumiti. Gaya ng naisip niya, tinanggihan ni Qingdi Mountain si Lin. Ang matandang balbas na lalaki ng Palace of Medicinal Kings ay tumawa sa pag-iisip. Si Linfang ay tiyak na mapapahamak. Hindi ba? Akala ng maraming tao. Namutla ang mukha niyon, nag-aalala na tatanggihan nila si Linfang, at siya rin. Hehe. Sa sandaling iyon, ngumiti ng manipis at tumayo ang isang taong nakaitim na damit. Pagkatapos ay sinabi niyang walang pakialam. Bulag ka ba? Kung ayaw mo sa kanya, gusto ko. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1555, aalis. Nagulat ang mga tao, sino ang mayabang na iyon? Sino ang nang-ahas na sabihin iyon? Tumingon sila at nagulat. Siya nga, si Emperor Shenyu. Naisip ng karamihan. Bundok Qingdi, bulag. Sino si Emperor Shenyu? Akala ng maraming tao. Si Emperor ni Chen ay isang mataas na antas na emperador na may mataas na katayuan sa lipunan. Tinanggihan niya si Linfang at laban sa lahat ng inaasahan, na magitan si Emperor Shenyu. Walang alinlangan, si Emperor Shenyu ay hindi miyembro ng Qingdi Mountain, kung hindi niya tatanungin si Emperor ni Chen kung siya ay bulag. Wala pa akong narinig tungkol kay Emperor Shenyu. Hindi siya taga Qingdi Mountain, at hindi rin siya malakas na cultivator mula sa Siyam na Kastilyo, ngunit nakatayo siya sa tabi ni Emperor ni Chen. Sino kaya siya? Nagulat si Emperor ni Chen nang marinig niya si Emperor Shenyu, ngunit pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi. Talagang mataas ang tingin mo sa batang iyon. Pinatunayan niya kung gaano siya katatag. Tinanggihan mo siya, ngunit hindi ko palalampasan ang pagkakataong ito. Inaalis ko siya. Sabi ni Emperor Shenyu. Tiningnan siya ni Chen sa malalim at makabuluhang paraan, na parabang naramdaman niyang may mali. Si Emperor Shenyu at siya ay hindi masyadong malapit, sila ay mga emperador mula sa dalawang magkaibang grupo, gayunpaman, nakasalubong niya si Emperor Shenyu sa daan at inanyayahan siyang sumama sa kanya. Sa daan, si Emperor Shenyu ay nanatiling malamig at tahimik, iyon ay hanggang ngayon kung saan nagsimula siyang ngumiti ng higit at higit pa. At saka, nawala siya nitong mga nakaraang araw. Sinulyapan niya si Linfang at biglang, nagkaroon siya ng impresyon na si Emperor Shenyu ang dumating para sa kanya. Maraming namumukod tanging disipulo sa Siyam na dakilang celestial na kastilyo, ngunit hindi mo lubos na inisip ang isa sa kanila. Sabi ni Emperor ni Chen na nakangiting walang pakialam. Sinusubukan niyang intindihin ang lahat. Gusto ko ang mga mahuhusay at namumukod tanging kabataan. Walang pakialam na sabi ni Shenyu. Ito ay tulad ng isang normal na dialogue, ngunit ang karamihan ay nagkaroon ng sensasyon na ito ay isang uri ng ganap na tunggalian. Brother Yu Shen, sa tingin mo ba ay mas talented siya kaysa sa iba? Tanong ni Emperor ni Chen. Siyempre. Sabi ni Emperor Shenyu. Dahil sa ganoong paraan, pagkatapos mong umalis, ibabalik ko ang mga taong iyon sa Qingdi Mountain at sa ibang araw, ihahambing natin muli ang kanilang lakas. Pagkatapos ay makikita natin kung sino ang tama. Mahinahon at matahimik na sabi ni Emperor ni Chen. Alam ko na ang kalalabasan, pero kung pipilitin mo, wala akong pakialam. Sa ibang araw, maaari tayong magkaroon ng isang maliit na kompetisyon. Sabi ni Emperor Shenyu na nakangiting walang pakialam. Mukha siyang enigmatic at hindi maarok. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Guro, nilabag ni Linfang ang mga patakaran ng aking kastilyo, at nagdulot siya sa amin ng maraming kaguluhan. Sabi ni Qi Yunsheng na tumayo at tumingin kay Emperor Shenyu sa malamig na paraan. Tumingon si Emperor Shenyu at tumingin kay Qi Yunsheng ng mahinahon at walang pakialam. Sabihin mo sa pinuno ng iyong kastilyo na pumunta at kausapin ako. Si Qi Yunsheng ay natakot at nakaramdam ng kahihiyan. Nagsisi siya ngayon lang siya nagsalita. Linfang, tapos ka na ba dito? Tanong ni Emperor Shenyu. Hindi pa tapos si Linfang. Si Yuan Fei at ang iba ay naroon pa rin sa kontrol ni Master Mi, ngunit hindi niya ito masabi. Inaalis siya ni Emperor Shenyu, malaking bagay na iyon.
At saka, marami na siyang nasaktan. Emperor ni Chen, ang Celestial Chi Castle, ang Palace of Medicinal Kings at iba pa. Ngayon, itutulak ng lahat ang kanilang galit mula sa kanya kay Emperor Shen Yu. Kung hihilingin niya kay Emperor Shen Yu na hilingin ang kanyang mga kaibigan, maaaring maging magulo ang sitwasyon. Kinailangan niyang umasa sa sarili niyang kakayahan para malutas iyo. Tiningnan ni Lin Fang ang mga miyembro ng Celestial Chi Castle at ang Palace of Medicinal Kings sa malamig na paraan, iniisip na balang araw, magkikita silang muli. Pinuntahan ni Lin Fang si Emperor Shen Yu at sinabi, "Guro, kukunin ko rin si Muyon. Hindi malakas si Muyon, kaya kung umalis si Lin Fang, siya ay nasa panganib. Magagawa mo ang lahat ng gusto mo, wala itong kinalaman sa akin." Nakangiting sabi ni Emperor Shen Yu. Si Muyon ay nakangiti din sa isang maningning na paraan. Sa wakas, siya ay magkakaroon ng buhay ng isang normal na tao. Hindi niya akalain na ang pag-host kina Emperor Yu at Lin Fang ay magbabago sa kanyang buhay. Tara na, sabi ni Emperor Shen Yu. Dumating lamang siya sa siyam na dakilang celestial na kastilyo upang kunin si Lin Fang, at ngayong nagawa na niya iyon, walang saysay na manatili. Umalis na yung tatlong tao. Tumingin si Lin Fang sa lupa mula sa langit, tinitingnan ng lahat ng kanyang mga kaibigan. Ang kanyang guro ay gumaling na ngayon, kaya babalik si Lin Fang balang araw at ililigtas sila. Wala na sila. Naisip ng karamihan. Kinuha siya ng misteryosong emperador na iyon. Tiningnan ni Emperor ni Chen ang kanyang pag-alis at sinabi, "Sa 20 pinakamahuhusay na cultivator ngayon, kung gusto mong sumali sa Qingdi Mountain, pwede kang pumunta."